Hello, good morning. Good morning Philippines, hello world. Today is March 20. Mali yata itong March 22, 2024. Araw ng Friday. Friday, March 20, 2020. March 22, 2024. And here's my fourth episode. Again, I'm Oscar. I'm a government employee, a millennial government employee. And here's again pala my title. My video podcast is Millennial Memo. Personal stories of a millennial government employee. Okay? So, medyo maliwanag sa pwesto ko kasi nalipat ako ng parking. May mga nauna sa aking parking space. Kasi meron ngayong event dito sa aming LGU. Meron provincial meet. So, Palayan City is hosting various sports events. And yung iba't ibang schools, they have specific sports na kanilang na nag-occupy sa kanila. So dito sa LGU namin sa likod, I think may dito, chess. So again, today is March 22 and I just want to share with you our accomplishment yesterday. So kahapon, nag-continue lang kami sa aming data migration, data migration kami. So tawag dito, the transactions from January up to March up until today is minamigrate namin sa aming system for the seamless continuity of our transactions, especially sa procurement and sa income, data income and collection, kasi sa procurement process namin, sa expenses namin, meron na kasi mga PR, PO, may mga numbers na yan. So we have to migrate them first before we start our process. But basically, we can start naman na yung process basta makita lang namin kung saan ang end ng PR, end ng number ng PR, end ng OBR. So we can start from there. Okay? And on the other hand, sa income kasi, yung mga forms na tinatawag, meron ng halimbawa 51C na tinatawag, dapat alam namin kung saan yung end nun, so we can integrate the series, OR series na tinatawag. Hindi kasi pwedeng gumamit kami ng bagong system na meron kaming bagong series without hindi pa natatapos yung nauna, So that's the process that we are currently pursuing. We're looking for the end number so we can definitely start our system, the deployment, this full-scale deployment of our system. And so from that, the city mayor instructed me to tawag dito, meron kasi siyang kaibigan na mag-apply ng business permit dito sa LGU. So as per instruction, I have to assist our city administrator sa applications, Since wala si mayor, ang gagawin niya is we will be using the system, the business permit application. Upon her approval, automatic mag-assign yung business permit certificate. So natapos naman namin siya, but again umabot kami ng past 5. So si client, kaibigan ni ma'am, ang usapan is i-email na lang yung approved document, So dumaan lahat yan sa system natin. Business permit, fire, zoning, enro, sanitary, and then again balik sa business permit for the sa treasurer's office for the payment and for the assessment and payment, and back to the mayor's office for the signature and approval.
And yan, natapos namin siya within 3 hours. 3 hours, medyo matagal yan. Ano? Yeah, matagal siya kasi ang unang problema namin dito is yung internet. Medyo mabagal talaga. No? Pag enter mo ng module, medyo naglo-loading siya. Pero sa amin, pagka tinry namin sa aming office, I think wala pang 1 hour tapos yun. No? Kasi always we perform our dry runs there. So, kahapon, nag-try kami again. Wala pang 1 oras tapos na. But bakit kasi hindi yun ang ginamit nyo yung sa inyong sariling system? We can perform it naman, but the best way to do that is dumaan tayo sa process. No? Parang sa ganun, alam din naman ng mga offices yung kanilang obligations na pag dumaan sa ganitong office, di ba, gawin nyo na pala, paki-approve ninyo, bigyan nyo assessment, o pagpunta dito. Tsaka alam naman din nila, we as the system administrator and the oversight site committee, again, as a system administrator, your job is to just monitor the entire process of the system. Hindi mo kailangang i-take over lahat ng kanilang mga trabaho. That's not how you do it, no? Pagka system administrator ka, monitor mo lang yung mga transactions, tapos ang usapan. Pag may problema sila, pag meron silang inquiry, tanong nila sa'yo, sir, bakit tayo gumana nito? That's the way, that's the time na kailangan bumaba, inspect if there are technical issues that you have to address. Yun lang naman yun. But then again, naging smooth ang transaction, wala kami naging problema, internet lang, medyo mabagal lang talaga. Then, so, that's it. And I have, and aside from that, meron kasing ongoing na TDP or Tourism Development Plan. So, pinadala ko doon yung isa kong tao, si Azel, to attend on my behalf. Okay. So, yun, sa tourism namin. But then again, nag-focus lang naman kami sa data migration and data encoding. That's all. And, may na-receive din pala kami mga requests ng mga barangays na requesting for ICT equipment, no? It was duly approved naman ng City Mayor. So pagdating sa amin, may mga requests, then we are going to write a proposal, ask for canvases for the attachment. Approved naman siya ni Mayor. Kasi alam din naman natin, alam ni Mayor yung sa ngayon talaga, we are into digitalization. That's why that's one way of helping and supporting the barangays, no? Providing them the sufficient ICT equipment. So yung mga equipment naman na yung bibigay, hindi naman siya ganun kahirap, kabagal, hindi rin siya ganun kabilis. So just remember this, if you are an IT expert, IT professional, and alam mo na ang trabaho lang naman ng barangay is just to encode, you don't need to give them a gaming laptop, no? At the same time, you don't have to give them the lowest specs available in the market, kasi sila din naman magsasuffer. So give them mid-range laptops or all-in-one PC na kanila magagamit. So ngayon kasi, pagka sinabi mong Pentium, sa mga loob nila kasi daw Pentium mababagal, no? That's not the issue, no? Kasi when we build PC, di ba? For if you're an IT expert, you have to consider the CPU, the storage, the RAM, the board, mga ganun. So kung bibili ka ng CPU, for example, i7 siya, tapos ang storage mo is HDD, hindi siya ganun pa rin kabilis. So make sure that it has the compatibility pa rin. So specs na ginawa ni Azel, all-in-one siya, i3 yata siya, or in i3 or Pentium, pero 12 gen bago siya, pero and SSD and I think 8 GB RAM. Storage niya may mababala 256 or 512. But then again, we can provide cloud storages, no? The DICT has offered or supported us in such a way that they provided us the only cloud storage using Google Workspace, no? So if they want to use the storage that we have, just email me, just contact us, and then we can provide them cloud storage. Unlimited yun. Not totally unlimited, but
340 petabytes. Ilang gig yun? So 1 terabytes, 1 petabytes, 1 petabytes, byte is 1,000 terabytes. Di ba? So gaano karami yun? Unlimited yun. Kahit sa damakmak na movie, hindi mapupuno yun eh. Di ba? So yun. So magbibigay kami ng mga PC sa mga barangay. Yun lang naman may mga approved ni Mayor. And not totally approved. Ang instruction din sa amin, make sure that yung mga PC na idodonate natin, na bibili ninyo, is merong paglalagakan or paglalagyan. No? Katulad nung sa isang barangay na nag-request kay Mayor na SK, na requesting for their project na tawag dito, computer learners hub. Ang project daw nila, free printing services sa mga estudyante. But upon inspection, wala pang paglalagyan. So, nag-report kami kay ma'am. Sabi namin, ma'am, they have to construct their room first before providing them laptop. Kasi sayang, kung ipopost mo dun ilalagay mo dun yung laptop nang hindi secure, baka mawala. So yeah, sabi naman ni Mayor, just make sure that yung mga PC na donate natin is safe and secure. So yun po. And yun ang aming mga project. Meron kaming digitalization project, and at the same time, yung mga supports that we can provide sa barangay. Yung mga request nila mga PC, laptop, but again, mag-request lang sila kay Mayor, and pag in-approve ni Mayor, we will be inspecting their area if may paglalagyan. Sa isang barangay naman, they are requesting 5 PCs for their SK. Approved ni Mayor, may paglalagyan. And isa sa barangay health worker, approved ni Mayor. So 6 na PC ang ibibigay ni Mayor sa isang barangay. So that's our project na na-share ko sa inyo. And aside from that, ang gagawin namin is I would like to share with you the latest TikTok that I have watched, no? Yung sa investment. Yung sa investment, as a millennial government employee kasi, meron din naman kasi ako nababasa na wala daw yung mayaman as sa being a government employee. And oh shit, it's not working. Pause ko muna. Ayan. So kala ko hindi nagre-record na. Hindi pala kasi naka-on pa itong aking mic. Pero buti sa phone is nare-record. So yan, let me continue my advice and my story to you about investment. So may nababasa ako and naririnig that government employees they have a hard time making money as a government employee. So yeah, sometimes true and sometimes false, because marami din naman talagang low income dito sa local government unit, especially those na walang mga documents, walang papers, walang tawag dito, eligibility na tinatawag, no? So they're having a hard time climbing up the ladder, no? Yung ma-promote sila. That's true. We cannot hide that na mahirap talaga din magtrabaho as a government employee, especially na ang iyong tawag dito, you're not permanent pa, no? Kung ikaw ay isang COS or contract of service, job order, yan, yung mga classification na ganyan. Una, hindi mo alam kung i-renew ka pa ng LGU. Hindi mo alam kung tuloy pa rin ba ang iyong pagtatrabaho, di ba? So, pero pag titignan kasi ng mga naghahanap ng trabaho na meron silang trabaho dito sa LGU, they are very thankful pa din naman. Kasi unang-una, nabigyan sila ng pagkakataon na mabigyan ng trabaho, at the same time makapaglingkod sa bayan niya kung saan man siya naroroon, di ba? So dun din naman ako nanggaling as a contract of service, job order. Trabaho ko ng 3 years as a COS. And doon kasi I was a mere teenager. Totally teenager, nasa 20s na ako noon 20 years old na ako noon. And
Ano lang ako noon, pucho lang ako baga, sweldo, kain dito, kain doon, sweldo, kain dito, kain doon. Wala pa akong pinoproblema noon eh. So, hindi ko pa nakita noon yung investment. Hindi ko pa nakita doon yung importance of having a numerous sources of income, di ba? Basta ako, nasa LGU ako, trabaho ako, sumusweldo ko tapos, no? But then again, after some time, I realized that one source of income is insufficient, especially for those individual na unang-una may malaking pamilya, sa kanya umaasa, breadwinner siya, no? And hindi naman din ganun kagandahan ng sweldo niya, especially kung wala siyang natapos, na totally walang natapos, mababa pinag-aralan, high school graduate, college, high school graduate, yan, TechVoc, TESDA, no? Yeah, so when it comes to the statement na walang yumayaman sa government employee, meron din namang yumayaman sa government employee. Those who persevere and may patience sa pagtatrabaho. Kasi may nakita akong post sa LinkedIn, no? Yung timeline niya. 2010 hanggang 2016 job order, no? And then 2016 to 2019 COS. 2020 to 2020 mali. Nag-start pa siya 2010 to 2015. Tapos nag 2019 naging SG10 siya. 2022 naging SG15 siya. And 2023 naging SG18 siya. So ang idea doon from 2010 hanggang 2016 yata, 6 years siyang COS na pagtiyagaan niya, no? So ang nakita ko tong post niya is 8,000 daw sinusweldo nila doon. Hanggang sa ngayon naging SG15 na. So hindi mo rin kasi masabing na walang yumayaman doon. Hindi mo naman kasi alam kung yun lang ang source of income niya, no? May mga kilala akong government employee, no, na SG10, SG8 siya. SG8 siya. Tapos part-time lecturer siya sa isang university, 'di ba? So magkano sinusweldo niya doon, 'di ba? Kaya pag napagtiyagaan mo na mag-work sa government employees, napakarami mo, totally napakarami. Marami ka din namang tawag dito, incentives, marami kang bonuses. Yun nga lang, talagang kailangan mo ring tipirin sa mahal ng bilihin ngayon, 'di ba? So, I don't say na walang yumayaman sa government employee. Yung mga boss, definitely, ang tataas ng sweldo nila. Talagang kaya nilang bumili ng kahit ano, pwede sila out of the country, ba? They can spend their income, their salary outside the Philippines, and maximize their cash, their money, enjoying their life, di ba? And at the same time, bago naman kasi sila mapunta doon bago sila maging boss, marami din naman sila pagdaanan. Iba, may kilala ako, nagtrabaho pa sa abroad, pagbalik dito na COVID, nag-try mag-apply as a city accountant. Pasok. Yun lang yan. You cannot say na walang yumayaman sa government employee. It's just, again, timeline and patience, perseverance, no? Hindi ko naman sinasabi na ako is maganda sinusweldo ko sa LGU. Hindi naman. Hindi ka ganun gaganda yung sinusweldo ko sa LGU. But then again, ayaw ko din naman sayangin yung pinag-aralan ko. That's why, aside from being a government employee, nagtuturo ako, no? Meron akong 2 university na tinuturuan, no? Lecturer sa isang engineering subject, sa isang engineering college and sa isang IT college, no? Dito sa Nueva Ecija. So yun, but then again, as a government employee, kung being a government employee is just your main source of income, hindi ka talaga yaman, no? But if you want to maximize your earnings and at the same time meron ka ng papel just like I do, yung bang nagtuturo ka, part-time ka, di ba? Tapos sa part-time ko,
spare time ko, ito I do video podcast, and wishing and hoping that someday makapag-monetize ako and I earn something from it, no? Hindi naman din ganun, I'm hoping hindi naman din ganun masayang tong efforts ko na to, kasi I was once a web administrator. No, yeah, I did have tawag dito, meron akong sariling website, no? Meron akong sariling website, and napatakbo ko siya ng, again, 5 years. And sa 5 years na yun, yeah, may kinikita ako, no? Na I think pumapatak siya ng sabi natin medyo maganda rin, kaya nakapag-ipon, no? Pero nung nabigyan kasi ako ng chance to serve yung maging tawag dito, nung nabigyan ako ng chance na humawak ng isang opisina, nag-iba na lahat. So I have to focus more on that way, na hindi ko dapat sayangin yung tiwala na ipinigay sa akin. So kung dati nakagawa ako ng article sa mga spare time ko na ipopost ko sa aking website, hindi na, no? Ginagawa ko na ngayon is pasok ko sa opisina, ilista ko yung mga task, ilista ko yung mga kailangang tapusin, kailangang trabahuhin, as alin ang urgent, alin ang hindi urgent, yan. So yun ang kapalit. And yeah, return to the as a government employee na walang yung mayaman. Wala. Just to make sure, tell you that hindi lahat ng government employee is talagang yumayaman, pero meron din lang government employee na yumayaman. Okay? It's just a matter of how you maximize your time sa government employee. Kasi kung makikita mo, kung nasa government ka rin, napakaraming government employees na napakaraming side hustles. For example, ako, government employee ako. Nagtuturo ako. Ba? Dalawang university tinuturuan ko. So paano mo masasabi na hindi ka I'm not telling you that na mayaman ako, but yung sinusweldo ko is totally sumasabat, may natitira pa for me to, enjoy my life naman. Kain kami sa labas, diba? Kain kami sa ganitong resto, kain kami sa ganitong lugar na hindi naman totally iniinda, pero talagang sumasapat sa gusto namin na lifestyle, di ba? Pero kung isa kang government employee and yun lang ang source of income mo, talagang hindi ka yayaman. Ang hirap nga sa'yo, baka may utang ka pa, di ba? Kung mapapansin mo pa ganito, may mga government employee na walang sinusweldo pero ang ganda ng bahay. Yun ang perks ng pagiging government employee mo, pwede kang mag-loan, di ba? Yung loan mo, pwede kang, for example, loan ka ng 500,000 sa GSIS for, I think, mga 6 years to pay. I don't know. Hindi ko pa kasi natry mag-loan sa GSIS. Isa co-op lang namin. Yeah, pero, kung meron kang 500,000 pesos, binigay sa'yo cash, babayaran mo 6 years. Ipagpatayo mo ng bahay, maganda na yun. Hindi mo aakalain na yung ganong empleyado may ganong kagandang bahay. Yun ang perks ng pagiging government employee, pwede kang mag-loan. Unlike sa hindi ka government employee, di mo alam kung saan kukuha talaga ng loan. Kung nasa private ka and may SSS, yun pwede. Pero pagka ang iyong source ay hindi ka pwedeng maka-anong term nila doon, makakuha agad ng malaki amount, hindi talaga. Pagka mga uniform personnel nga, yung mga teachers nga, di ba? The good thing about their profession is that they can loan money from banks and then give terms on how many years they want to pay their loan. Diba? Loan ka ng 1M, papatayo mo ng bahay, bayaran mo within 6 years. Hindi mo akalaing may loan ka. Unang-una, teacher ka, uniform personnel ka. Diba? But I do not debunk my first episode na kung gugustuhin ko maging sa 20 years self ko na mag-private na lang. Sa private kasi mas mabilis, I think, ang promotion, especially if you do know how to politicize ba tamang term doon, how to kung paano psychology ng tao, kung kaya mong mang-psycho ng tao, yan.
sa private. At saka mas mabilis ang promotion sa private, no? May kakilala ako, kabatch ko, na same kami ng work, but today, mas mataas talaga sinusweldo niya sa akin. Isa na siyang senior developer sa isang company sa Pampanga. But then, pagka siguro natuloy ako pagiging as a network engineer sa Pampanga, I think, kung hindi man kami same ng income, mas mataas yung sa akin as a network engineer. Diba? Siya kasi web dev. Nangyari kasi, sa first episode nga, napunta ako ng LGU. Yeah. And that's why, if you're a government employee and you have spare time, kasi ang pasok lang naman ng government employee is 8 to 5. Diba? Meron kang, ako kasi, gising ako ng 4. Body clock ko yung 4. So, 4 to 8, sabi mo na 4 to 6. Gumagawa ko ng, wala akong ginagawa. 4 to 6. Ang ginagawa ko lang nun, is basa ko ng articles. 4 to 6 basa ng articles. Sa gabi, gumagawa naman ako attend ako ng klase ko. Yan. So, kung kayo, free kayo, sa madaling araw, pwede kayong, sabi ko nga sa iyo, as a vlogger, content creator, pwede kang kumita dyan di ba? Why not just use your time doing those kinds of side hustles? Ang kailangan mo na talaga is consistency. Hindi naman kasi kaagad na pagka nag-video ka, mamonetize ka kaagad Hindi ganon. Pero in the process, kasi ako, nung nag-website ako, nung kumita ako ng cents, after 2 months of consistent article writing, after 2 months may kinita ko cents kahit 0.001 in dollars. Ay, napakalaking tuwa ko na nun kasi yung hard work mo is nag-pay off. Diba? Nag-paid off. I don't know how I'm not American, but anyway, yun. So pag nakita mo yung process na ganun na may kinikita ka na, mas lalo kang gaganahan to perform your hustle. Diba? So, for example, you're a government employee. Automatic pag government employee ka I'm talking about being a permanent government employee. Pagka permanent ka, may source ka na. 8 to 5 lang yon. Bakit hindi mo gawin yung 4 to 6 mo? Side hustle ka. And sa gabi, pag uwi mo, 5 to 9, trabaho ka rin. Di ba? Marami kang maging pwedeng source of income. And when it comes to investment, pag easy money ang investment na yan, wag ka nang tumuloy. Hindi totoo yan. Marami ganun, sabi, join ka dito after 10 days. Marami na scam dito dyan, yung Bitcoin scam, yung fake na Bitcoin. I'm telling you, mali. Yung there's no such thing as easy money. Huwag kayong maniwala sa easy money. That's impossible. Kailangan mong pagdaanan lahat ng hirap bago ma-attain yung magandang buhay. Unless talagang pinanganak ka mayaman. But then again, kung katulad ko kayo na isang tuka noon sa hirap ng buhay, yung kailangan mong magtipid. Diba? Lahat ng investment na papasukan mo dapat basahin mo. Hindi yung sales talk ka lang ng ibang tao, join ka na. No. Kahit gaano kagaling mag-sales talk yan, alamin mo yung background, basahin mo kung ano yan. Di ba? Katulad ako may nag-invite sa akin, Bitcoin, bago mag-COVID yun After a week daw, 10% profit. Ang tanong ko, nung time na yun, ako kasi alam ko talaga yung Bitcoin is trading yan. Hindi siya investment na parang bangko na may percentage. So, pag nag-invest ka ba dun sa Bitcoin na sinasabi mo, saan mapupunta yung coins mo? In the first place, trading is up and down yan. Hindi siya consistent, hindi siya constant na stable, no? So, paano mo masabi kikita ka ng 10%? Paano kung ang value ng Bitcoin is piso? Kinabukasan, nag-0.1. Asan ang 10% mo dun? Swerte ko, nag-pump, di ba? And again, that's the easiest way people are being tricked. Naluloko ka sa mga ganung bagay. Sabay, marami kasi ding mga government employees sa hirap ng buhay, gusto ng easy money. Gusto ng ganun. Easy money, baka sakali
But that's too risky. Huwag nyong gagawin. So again, sa investment as a government employee, mag-invest kayo ng time nyo sa mga legit na trabaho. Again, 8 to 5 government employee ka. How about 4 to 8 and 5 to 9? Pwede ka mag-vlog kahit 2 months. Kung talagang wala, hindi, try ka ng iba. Mag-buy and sell ka. Napakadaming legit jobs na pwede mong gawin. 'Di ba? Na hindi mo kailangan ma-scam or maloko sa investment. So, yeah. Again, the bottom line here, if you're a government employee, again, hindi mo sabing yung mayaman ka, hindi mo pwedeng sabihin na mahirap. Yung mga taong nasa government na maganda ang buhay, nagtiyaga yung mga yan. Hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan nilang hirap. Hindi natin alam kung ano yung mga oras kung saan sila naroon. Kung 8 to 5, baka nag-sideline sila. Ng 4 ng madaling araw, sa gabi, nagsa-sideline din sila. Hindi natin masasabi yan. Di ba? Yung siguro mga nasa mababang positions, hindi din naman natin masabi na baka sa hirap ng buhay, hindi sila nakapag-aral. Kaya nandun sila. Di ba? So, wag na lang din natin sabihin na wag na lang silang matahin in such a way na, government employee, walang yayaman dyan. Wag natin silang ismulin. Di ba? Tignan natin sila as, seed of hope, na nagbabaka sakali sila na pagdating ng araw, merong break sa kanila. Bigla silang yumaman, gumanda ang buhay. No? Hindi natin masabi. So, invest your time well, invest your money well. Yung pag-investan mo, reviewin mo mabuti kung saan pupunta yung pera mo. And maximize your time. No? So yeah, again, I think that ends my vlog, a video podcast. I will post it on Spotify under the Millennial Memo, Spotify. So it's March 22, 2024. It's 8:27 to be exact. And this video podcast inspired by Tito Mikey Reyes. I'm hoping that someday magkita tayong dalawa and have a cup of coffee. Okay? Again, I'm Oscar, and this is Millennial Memo, a personal story, no, of a millennial government employee. Thank you for watching. See you again next on Monday. Hindi ako magbibideo ng Sabado-Linggo. Thank you.